So, yun, ang gamit ko pala dito is XNES. Pwede kayong magpasok ng pera sa XNES. Okay naman yung XNES, guys. Okay lang naman siguro kung ipakita ko yung platform na ganito kasi wala naman dito yung account number. Hindi naman siguro bawal kay XNES yun. So, ayan. Pero sa mga nakakaalam kung bawal sa PISA nila. Magkano siyang uptrend. So, ito yung daily time frame niya. So, malapit na sila magtagpo ng indicator ko na MA20 tsaka MA200. So, downtrend ang dito pa lang malalaman mo na nag-perform na siya ng 4 downtrend or nagre-ready na siya para bumagsak. Pero hindi sa lahat ng bagay nangyayari yan. So, kaya ako ay pumunta ng minutes. Nag-perform naman siya ng uptrend. So, kung mag-perform siya ng uptrend, ang ginagawa ko, nag-chupet na lang ako. Ayan. Ang chupet ay small account. Small account talaga tayo kasi yun nga, nag-start ulit tayo today ng $32. So, $32 ulit. Peso value niya ay 2K, 2,000. Siyempre, negosyo. Ituring natin ang negosyo. So, kaya kailangan natin ng record. For today, ang win natin sa ngayon, simula nung nag-trade tayo kanina alas 6 oras umpisa. So, ano na ngayon? 8.50, ayan, 4.01, 1.11, 1.36, tsaka 1.56. Yun pa lang yung kinita natin. So, matotal ay nasa $8. Ang peso value niya sa $8 ay 480. So, nakaka 200 pesos tayo. So, ayun. Medyo nag-aabang-abang ulit tayo. Pahinga muna. Nag-stop muna tayo ng nag-last touch. 0.50. So, ang ginagawa ko kasi dito, ganito. Ayan, tulad yan, magsisell ako. Kunin ko lang ito mga 50 or 1 or 2 kung gusto ko siyang A1. Swing trading tawag doon. So, sapat na yung $2 kasi small account lang naman tayo. Small amount. Or 5 na sa'yo. Kung willing kang mag-loss ng $5, okay lang. So, nasa yun. So, ako, dahil ang target natin ay more profit. Tapos small losses. Yan ang target ko. Bumagsak dito. Minsan kasi pag nagtatama yung 200 tsaka itong candle, pag hindi yan na breakout, itong area na to, pag hindi yan na breakout, meron kasi tayong support. Na minsan, bumabalik yan, nagbabounce and play lang yun. Papalo tapos katulad dito, minsan mas maaga. Minsan hindi na tatama sa 200. So, ang strategy ko kasi dito is stop low. Isa, yun nga, AMA or MA, moving average. Tapos breakout tayo. Tapos sa breakout, ito yung tinatawag na break support or break resistance. So, tulad nito, support, yung area na to, support siya. So, nag-breakout siya dito sa resistance na to, which is ito yon. Breakout siya, nung nag-break siya, so pumasok ako. So, dito na ako nag-take profit kasi sabi ko nga, kahit hindi na ako nag-take profit ng medyo malaki, kahit $1 chupet lang, okay na ako. Tingnan mo, kung hinayaan ko yon, hindi balik sa parang give ano lang siya, wala tayong profit na kuha kahit $1, sayang din yun. So malaking bagay din. So start muna tayo sa maliit na account kasi yun nga, hindi pa naman tayo ganun kabiyasa. Ayan, yun lang update ko muna sa ngayon. $4 from 4, 1, 2, 3, chupit-chupit lang tayo. Downtrend na kasi. Ito yung hinihintay ko kasi magtatagpo sila. So ganyan. Malapit na rin naman tayo magkatagpo ng tadhana. Kaya guys, kala ko tapos na ako. Pero may nakita kasi akong opportunity dito, banda. Ito, area na to. So, nakita ko kasi medyo nag-breakout siya rito. Tapos, hindi niya nilagpasan itong area na to. Si MA20. Ito kasi yung MA200 natin. Hindi niya na-break yung MA20. Tapos, pinantayan ko siya. Nung nag-break siya rito, pumasok itong area. Pumasok ko dyan sa area na yan. Tapos, ang stop loss ko dyan is ito lang. Dito lang. Ganyan lang. Ngayon, nung nag-breakout siya, tinuloy-tuloy ko na. Nag-hold na ako. Kasi, nag-breakout niya kasi to. Yung area na to. So, gain tayo ng $4 muna sa. So, wala pa ako nakikita nga naman. So, ayun. Kala ko tapos na ako. Additional gain ulit to. So, try kong i-hold muna. Pero naka-ready naman tayo for sakaling bumalik siya. May TP naman tayong 2.62. Pwede rin gawing pwedeng 3 na. Why not, diba? Kung sakaling bumalik siya sa area niya. Pero tingin ko tuloy-tuloy pa ito eh. Kapag na-break niya, aray. Yan. Pag na-break niya, tuloy-tuloy yan. 1, 2, 3, 3. Tatlong pugang simula sa pinaka-previous. So, hindi siya mag-breakout So, another gain today. Another gain. So, may gain ulit tayo dito, guys. Take opportunity nga ni. Almost ako sa $4. Sakaling bumalik siya dyan. Pero mukhang hindi. Take opportunity nga ni. Magaling. $5, guys. So,
possible mag-run to 6. So nagbibid yung mga buyers. Try natin kung mag-win. Tingnan natin kung mananalo ang buyers. Magkano ba karami yung buyers pala? Na-overwhelm niya lang yung... Marami din yung buyers eh. So, tingnan natin kung ano mananalo. Buyers o seller? Ito na, all goods tayo for today's video, no? All goods na all goods. So, hindi na-hit yung TP natin. Okay lang! Manalo ang buyers, guys. Pero, basta muna. Over-trading na tayo. So, meron na tayong pinita ngayong araw na kulang-kulang $12 na to. Mga $14. So, yun tayo na 4 point. Bumalik ko. Yun lang, tinamaan nga lang talaga yung ano ko for the record. 4.32 win rate. Ang total ay 45.44. Kasi may tax pa kasi yan eh. Kaya kung ano na lang nakalagay dyan. Yun na makukunin natin. 45.44. 45.44. So, nakalis na kasi yung tax. So, malinis na yan. All goods for today's video. July 29, 2026. Total profit natin ay charan-charan $10, $14, $861 pesos for today's video. Wala kasi ako doon. Ang bagay na yun. Sa mga nagbabalak at pasok kayo ng trading, so ingat lang kayo. Medyo huwag kayo masyadong magpatalo. Make sure nyo na lang na kapag natalo kayo, may aral kayo makukuha. Kasi kung wala, puro talo lang, mahirap naman. Kasi nangyayari yung iba nag-quit. So huwag ka mag-quit, pa nag-quit ka, talo ka. So ayan. Maraming salamat sa panonood. Please like and share and subscribe to my YouTube channel. Follow nyo na rin ako sa aking FB. Huwag nyo kalimutan kung gusto nyo ganitong content. Ayan, ako. Malaking tulong to. Bye-bye.